Alright, part 2 natin to sa aking is. Tagalogin ko to para maintindihan ng lahat ha. Kasi for information to para sa lahat. Seryoso tayo dito. Kasi noong Sunday nagbayad ako ng is ko na utang loan. Yung loan na yon 11 years ago ko yon ni-loan. So may naiwan ako na bayarin na 3,500 at chine-check ko, nandun sa part 1, nandun sa ano ko, ibang vlog ko, naging 13,500 na siya. So naisipan ko nga bayaran ko na lang siya. So before ako nagbayad, nag-apply muna ako ng condonation para hindi ko mabayaran ng buo yung 13,500, malaki-laki na yon, malaking pera na yon. So nag-apply ako ng condonation sa SSS at ang nabayaran ko konti na lang, almost half ang binayaran ko. So turuan ko kayo paano kayo mag-apply ng condonation, para ma-apply nyo din pag may utang kayo sa SSS na medyo malaki-laki na, kasi lumaki talaga yan hanggang ano. So kailangan yung bayaran yan para wala na kayong utang. Alright, kailangan may account ka na sa SSS online, para makita mo yung lahat, yung transaction mo, yung binayad mo, yung basta lahat ng mga na transaction mo sa SSS, makita mo na lang sa cellphone mo. Pagbayad mo ngayon, bukas nandiyan na makita mo agad yung binayad mo. So ganon yung importante, may account ka sa SSS online. Okay, ngayon tuturuan ko kayo paano maka-apply ng condonation sa SSS para hindi ka na masyado mabigatan sa utang mo. Okay, let's go. Puntahan natin at makinig mabuti. Okay, let's go. Nandito tayo sa website ng SSS, that's sss.gov.ph, and mag-login tayo sa account natin para ma-process na natin or makapag-request na tayo ng loan condonation. So enter ko lang dito yung user ID and password ko, and then click sign in. Sa bandang taas, piliin lang ang loans and then apply for consolidation of past due short-term member loan with condonation of penalty program. Medyo mahaba siya, click ko to. And by the way, ginagawa ko to sa computer ko. Pero pwede nyo rin tong gawin sa cellphone niyo. So balik tayo dito. Ang condonable penalty o yung hindi na natin babayaran na penalty is itong amount na to. Ang consolidated loan natin, ibig sabihin ito yung kasama ng interest is nasa ganitong amount, which is 30,000. Nag-reflect din siya dito. Ang pin-loss lang nito is yung interest plus yung principal. Hindi na sinama itong penalty nga. Dito sa bandang baba, dito na kayo mamimili kung paano yung mode of payment. Ano ibig sabihin nun? One-time payment ba o installment? Ipakita ko muna yung one-time payment. And then scroll down tayo. Kapag one-time payment, wala na itong interest. Kung magkano yung amount na nakikita natin dito, yun din yung mag-reflect dito, 30,674. Kailangan siyang bayaran in 30 days or merong due date na nakikita rito. Kailangan mo siyang bayaran with the due date na nakikita natin dito. Kapag okay na sa atin to, pwede na tayong mag-proceed. And then ang kailangan dito is yung sa preferred down payment. Merong 10%, 20%, 30%. Ibig sabihin nito, ano or magkano yung paunang bayad na gusto mong ibayad sa SSS. So much better na i-pulpi mo agad pag may pira ka. Pero hindi mo kaya, mo na lang, itingi-tingi mo na lang ng bayad. So ang nangyari sa 13,500 na utang ko, in-applyan ko ng condonation, ang nabayaran ko is 6,500 na lang. So makita mo yun, pag ma-approve ka, bibigyan ka ng SSS form na PRN. Ito, yan, may PRN na ibigay sa iyo at punta ka sa bangko kung saan ka magbayad. Kasi sa bangko ako pumunta, binigay ko yung PRN number at saka amount. So automatic, makita din nila sa system nila nga may nag-apply ka ng condonation. Okay lang, ang bilis lang. So back to SSS na ako. So bayad na ako ng bayad ng monthly. Magkano lang naman monthly? 200. It's kiddie. Maganda na yun. At least lumaki yung lumaki yung monthly mo pag tumanda ka. Alright, may mga